at ikaw ay nasiraan dyan, may ticket ka na, may multa ka pa, itotow ka pa, at lahat mo yon dire-diretso, aksaya ng pera. Siguraduhin nyo na ang inyong sasakyan ay properly maintained para hindi kayo ngayon mahulog dito sa masasabi nating kumunoy. Kasi kumunoy ito dahil wala kang ligtas. Di ba? Talagang huhulihin ka, may ticket ka, matotow ka. So yan, kumunoy. Di ba yung kumunoy, unti-unti talagang nilulubog ka niyan eh. So ito ay kumunoy ng violations diyan po sa EDSA. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasagutin ko lamang po yung ilang mga questions sa comment section po ng mga vlog ko. Kasi yun po ang talagang ipinapakiusap nila sa akin. Dahil nagko-comment nga naman sila, nagtatanong sila, pero hindi ko po nasasagot lahat. Ngayon, ito pong comment po ni Ma'am Melanie Pontarum. Good afternoon po. Tanong lang po, bakit po pag malamig ang panahon, patay din yung dashboards ng Toyota Innova ko? Pati yung RPM, di na po gumagana. Di tuloy namin malaman kung may gas pa at kung overheat na. Pero pag nabilad sa init ng araw, nabubuhay yung dashboard. Siguro ang sinasabi niya rito yung cluster gauge dun sa kanyang dashboard. Computer box din po bang diferensya noon? Ang sasakyan ko ay Toyota Innova Model 2007. Moises po ito ng Lucena City, Quezon Province. So Moises pala ang nag-message po sa akin. Siguro ang ginamit niyang account, yung YouTube account, ay yung kay Ma'am Melanie Pontarum. Sir Moises, 2007 na Toyota Innova, ang sinasabi mo, halos lahat po, ganyan ang problema nitong model po na to. Toyota Innova, Fortuner, Hilux, yung mga cluster gauge po na ganyan, halos lahat po yan ang problema. Minsan, kapag isinaksak mo yung seatbelt, yan, umiilaw siya. Kaya nga po, akala mo, napuputol na yung timing belt po kasi pati yung timing belt umiilaw. Itong nandito po, gasoline engine po, yung Toyota Innova na narito, ganyan din ang problema. Pero doon sa mga diesel engine, umiilaw yung T-belt, kung ano-ano. Naglalabo-labo yung umiilaw doon sa kanilang gauge doon ng dashboard po nila. Meron nga po dito Tara, ipakita ko po sa inyo. Mga kapatid, ito po yung isang Toyota Innova na customer ko po kanina lamang dumating. Taga-Spain po ang may-ari nito. Kaya pagka wala sila dito, nakatenga lang ang sasakyan diyan po sa Marikina. Ang problema nga po nila, yung pong gauge nila, yung cluster gauge, ay minsan hindi gumagana yung temperature, yung fuel gauge, at pati yung tinatakbo, yung odometer, hindi po gumagana, kaya dinala po dito sa amin. Kaya lang sabi ko na nga rin po doon sa may-ari nito, yan po ang sakit talaga ng mga modelo na to, Fortuner, Hilux, Toyota Innova, na mayroong ganitong electrical system. Tignan po natin, papakita ko po sa inyo yung sinasabi po na nung nag-comment po si Sir Moises, ganito rin po yung problema niya. Ito po, tingnan niyo po. Okay? So, isususi ko. Yan, naka-on na po siya. Kung mapapansin niyo, wala talagang ilaw yung yung odometer niya. Pero tayo ay naka-on na. Dapat may meron na pong digital display. So, start ko po ngayon. Ayan. So dito, mapapansin nyo, hindi gumana yung kanyang fuel, hindi rin po gumagana yung odometer. At even yung RPM, tignan nyo po, bagsak nasa 0 lang siya, pero umaandar na po tayo. O yan, hindi po gumagana yung RPM. Ngayon, yung ibang model, ang nangyayari po, kapag isinaksak yung seatbelt, dito sa kanyang saksakan dito, gumagana. Ewan ko lang ito, kung gumagana, itatry po natin. Ayun, gumana. Tingnan nyo. Ayan po, gumana. Pati yung digital display, gumana yung Odo. Ayun, 130, 364. Medyo malaki na rin pala ang tinakbo nito. Uy, hindi pala siya full tank. Siguro nalito na rin po siya. At ngayon po, pati yung temperature ay gumana. Yung gauge na to, dito po sa seatbelt kasi may switch po kasi ito na kapag hindi ka naka-seatbelt, gumagana-gana po yung nito, yung warning. No? So nung nag-seatbelt ako ngayon, gumana na itong kanyang cluster gauge. Yung cluster gauge talaga ang may problema. So yung iba po, bumibili na sila ng bagong cluster gauge. Yung iba naman bumibili ng surplus. Kaya lang pagdating ng panahon, nasisira po ulit. Kaya ang sinasabi ko doon sa mga may-ari nito,
mag-seatbelt ka palagi para gumagana ang iyong cluster gauge. So ayan, gumagana po. Ito ngayon, pag tinanggal ko, tatanggalin ko ngayon yung seatbelt ko. Wala pa rin. Ayun, yan, nagloloko na po. O, ayan, o. So, pawala-wala siya. O. So, naghang na po. O, naghang na yung RPM. Ayan, hindi na siya gumagana ulit. Naghang na. Nawala na rin yung digital display. So, try ko ulit na ibalik. So, ayan. Nagkaroon na naman po. Ayun, gumana na naman. O. So yan po, doon po kay Sir Moises, itry nyo po itong ginagawa ko sa inyong Toyota Innova. Baka parehas ang problema nyo nitong 2008 na Innova po na to na gas. Yung sa inyo naman ay 2006 na Innova rin, na halos the same lang din naman po kasi talaga yung kanilang electrical system, lalong-lalo na pagdating sa cluster gauge. So ito po, lagi kayo magsi-seatbelt para gumana po ang inyong cluster gauge. Mga kapatid, tungkol po doon sa nangyari kay Kuya Rod na nasiraan po diyan sa TPLEX. Tapos ang himutok nga po niya ay nasiraan ka na nga, huhulihin ka pa nung patrol policeman doon sa superhighway at bibigyan ka pa ng ticket na obstruction. Yun nga yung kanyang himutok nung binanggit niya sa vlog na sana hindi na nga ganun dahil nga nagbabayad ka na nga ng mahal diyan sa toll fee, tapos kapag ka nasiraan ka pa, ay huhulihin ka pa. Kaya alam, may pangtapal kasi sila dun eh. O sige, para hindi ka mahuli, ito yung towing truck, o yung tow truck na accredited nila at dadaling ka doon sa accredited naman na talyer. So, hanggang doon na lamang yon. Kasi, itong sasagutin ko po dito ay tanong nung mga nanood ng vlog po na yon. Sabi po niya, tama po sir, nagbayad na ng mahal na toll, obstruction patrato pag nasiraan, imbes na asistihan. Talagang ganun po kasi yung batas dyan sa superhighway. Kapag nasiraan ka, darating yung mga private patrollers dyan sa superhighway, talagang titikitan ka kapag hindi ka naalis doon dahil nga po obstruction yun. Ngayon, kung meron ng mga matatabihan, no, itatabi ka doon at hihintayin nga na dumating yung tow truck nila. Hindi pwedeng walang tow truck. Kaya kahit nasabihin mo na 50 kilometers yung layo nung tow truck na yan, talagang papupuntahin nila yan. Dahil magbabayad ka din doon. The more na humahaba yung distansya na lalakbayin ng tow truck na yan hanggang sa makuha ka, hanggang sa ilabas ka ngayon doon sa pinakamalapit na toll exit, yun ang babayaran mo. Ang sabi naman ni Manong Raya Solo, normal naman na pwede ka masiraan. Sa Amerika, ilang beses na ako na flat at nasiraan sa expressways. Tutulungan ka pa ng highway patrol pero walang ticket. Grabe naman, nasiraan ka na nga, natikitan ka pa. O ito po ang sabi nung taga-Amerika. Ngayon, si Saturday Wonder, di ko maintindihan. Bakit titikitan ka pa, nasiraan ka nga? Di ba dapat assistance ang dapat ibigay? Dahil nagbayad ka naman ng mahal na toll fee. TPLEX, gising rin. Ayan ang sabi po niya. Ngayon, sabi, kanya-kanyang racket talaga. Sabi naman ni Draco, 4292. Mga kapatid, ito po, experience ko to. Nasiraan ako diyan sa pag-exit sa Smart Connect, yung papunta na po ng Mindanao Avenue. Nasiraan ako diyan, naputukan ako ng goma, yung Grandia ko. Tapos nakahinto naman ako doon, napatabi naman, naitulak namin dahil kasama ko noon si Chip. Kasama akong isang kalbo. Tapos naitulak namin, kasama ko rin misis ko, nandun kami lahat, tinulak namin yung sasakyan. Ibig sabihin, safe naman kami doon. Kaya lang dahil sa iyon, ay halos sakop pa nung Smart Connect, nung NLEX, no? Sakop pa yon. So, paikot-ikot sa amin, itong mga tow truck na yan, na kailangan daw kaming maialis doon dahil daw yung lugar na yon ay sakop pa po ng NLEX. Sabi ko, nakatabi naman kami dito eh. Naghihintay lang ako ng tulong dahil yung pong gulong ko ay sumabog. So, pinaayos ko naman muna yung isang gulong, naghanap ng vulcanizing, kumuha ng tricycle, kasi yung palang spare tire ko ay malambot. So, habang nandoon kami, naghihintay na makabalik yung gulong na pinaayos. Ito namang tow truck ng MMDA, accredited po ng MMDA, hindi yung mismong tow truck ng MMDA dahil gabi na po yun eh. So itong mga accredited tow truck ng MMDA na nandiyan,
sa may Mindanao Avenue na yan, naku, paikot-ikot, babalik-balikan ako. O ano, wala pa ba yung gulong mo? Sir, sandali na lang. Papunta na rito kahit na ginagawa pa kasi meron palang diferensya yung spare tire ko. So ginagawa pa yung paikot-ikot sila. Eh kung wala kang kakilala na taga MMDA, naku, tutuluyan ka talaga noon. Eh di syempre, sabi ko na lang, sir, ako si Otto Rans, ganito, ganyan, no? May kakilala tayong ganito. So nagbigay naman sila ng konting, ano masasabi natin dito, konting pabor. Ayan, dahil sa nakilala po nila ako. Pero paikot-ikot sila doon. Bakit gusto ka nilang itow? Yun ang tanong doon. Bakit gusto ka nilang matow at daling ka doon sa impounding area? Kasi nga po, may bayad yun. Bawat matotow nila ay mayroon silang bayad. Kaya nga sila nandun paikot-ikot. So iyan po ang isang dahilan kung bakit kapag ka ikaw ay nasiraan dyan, sa halip na bigyan ka ng tulong, ay hindi ka basta-basta tutulungan. Sa halip na kumpunihin nila, tanggalin nila gulong mo, tulungan ka nila, hindi ka nila tutulungan. Bakit? Sila po kasi ay mayroong kontrata dyan at mayroong ibinabayad sa kanila. Every time na mayroon silang matotow na sasakyan na nasiraan, or okay nga lang sana kung halimbawa accident, nagkabanggaan. Talagang wala nang dahilan yan para makatakbo. Kung halimbawa nasira talaga yung harapan ng sasakyan, hindi na makakatakbo yung sasakyan, itotow talaga yan. Ako, nasiraan lang ako ng gulong. Eh nagkataon lang na yung spare tire ko, sira rin. Kaya ngayon, nagpapunta pa po tayo doon sa may Tandang Sora Avenue para makapagpaayos ng ng gulong. O ganun po kalayo. So, ano po, talagang masasabi nga natin na pera-pera muna bago tulong-tulong. Ako po, lugi ako. Tignan nyo mga kapatid lugi ako sa nangyayari. Meron akong 3 sasakyan na nakapangalan sa akin. Honda City, BMW na luma, at yung pong Pajero na luma. Nakapangalan po sa akin yan. Ang gumagamit po niyan, yung 3 anak ko. Si Engineer Roland sa trabaho niya dyan sa Cubao. Tapos yung aking si Bunso, si Sargento sa TIP, pumapasok. At yun namang isa ko, pumapasok din dyan sa Quezon City. Okay. Yung ginagamit nilang sasakyan, nakapangalan sa akin. Kaya kung sila ngayon ay magkakaroon ng violation, lahat yun ay ako ang mananagot. Baka nga dumating ang panahon, hindi na ako makarenew ng lisensya ko na 10 years. Pero yun lang, ako po ay 57 years old na ngayon. At ang aking lisensya ay 10 years ang expiration bago mag-expire. No? 2 years na pala yung lisensya ko, meron pa akong 8 years bago ako mag-renew ulit. Eh kaya lang, baka hindi ko naabutin yon. O sana, tumagal pa tayo hanggang 70 plus at magre-renew pa rin ako. Kaya lang, paano kung halimbawa, yung mga anak natin, na maya't maya magkakaroon ng violation? O kaya, naipapahiram nyo pa yung inyong mga sasakyan sa ibang tao, lahat yan, nakapangalan sa inyo yan, tatagda rin ka ngayon ng violation. Hindi ka na ngayon talaga makaka-renew ng 10 years. Kasi ngayon po, 10 years na pag wala kang huli. Pag wala kang violation. Pero pag may violation ka, 5 years lang. Eh paano kung sobrang dami ng violations mo? Naku po, baka hindi ka ngayon payagan ng mag-renew. Eh hindi natin alam yan. Kasi ito namang mga nandyan sa LTO, saka sa MMDA, sila lang naman din na nakakaalam yan. Pag sinabi nilang ganito, wala ka. Sabi nga nila, yung lisensya mo, yan na hindi talagang para sa'yo. Di ba? Kumbaga sa hindi yan ipinanganak na meron kang lisensya. Pribilehiyo lang po yan, yung lisensya na yan na ibinigay sa atin. Kaya lang, lugi ako. Ako nandito lang sa Otto Rans. Bihirang-bihira akong pumunta dyan sa mga lugar na may NCAP. Kaya lang, kung palaging mahuhuli yung mga anak ko, sa akin lahat yon mapapatong. Ako lahat ang magkakaroon ng violations. At kung, yun nga, sabi ko, kung aabutin pa ulit ako sa renewal ng lisensya ko, baka hindi na po ako makarenew. Ngayon, eto mga kapatid, yung nangyari diyan sa TPLEX na nasiraan si Kuya Rod. At sinasabi nga po na kapag ikaw ay nasiraan, titikitan ka ng obstruction. Yan ba ay sa TPLEX lang? Hindi po. Araw-araw nangyayari po yan diyan sa EDSA. Araw-araw na nangyayari yan diyan sa lahat ng lugar na sakop ng NCAP. Kasi kapag ikaw ay nasiraan, talagang ayon po sa batas trapiko, kapag ikaw ay nasiraan, ay magkakaroon ka ng violation na obstruction, lalong-lalo na kung nakaharang talaga sa kalsada at hindi makadaan yung ilang mga sasakyan. Halimbawa, nasa EDSA, doon ka nasiraan sa
sa isang lane at hindi ngayon makadaan yung ibang mga sasakyan, talagang titikitan ka. Sabi po rito, the MMDA may issue a traffic violation receipt, TVR, for this, and the vehicle may be towed. The driver could also face fines for obstruction and potentially for illegal parking if the stalled vehicle is blocking traffic. Tignan mo, nasiraan ka na doon. Kung paano kung nag-iisa ka lang, kung babae ka pa. Pwede ka palang ma-violation pa, matikitan ka ng illegal parking dahil hindi ka na nga makaalis doon. Nag-iisa ka. Hindi mo maitulak yung sarili mong sasakyan na maitabi. Lalong-lalo na sa EDSA. Ngayon, ito tow ka pa. At pag na-tow ka, ayan na. Siyempre, puro gastos na yan. Kaya po, kung tayo ay nagre-reklamo diyan sa TPLEX, sa SLEX, sa NLEX, lahat ng mga highways po na yan, na ganun nga, na kapag nasiraan ka, ay titikitan ka ng obstruction. Dito nga po, sa EDSA, kapag nasiraan ka dyan, hindi lang po obstruction, illegal parking dahil nga nandoon ka, nakabara ka doon. Ang sabi pa po dito, obstruction fine. The MMDA often impose a fine for obstruction which can be around 1,000 pesos. Illegal parking if the stalled vehicle is parked in a prohibited area or is obstructing other vehicles, the driver could face additional fines for illegal parking. So, ito pinakamatindi. Okay lang sana kung mape-penalty ka ng 1,000. Tapos matitikitan ka. Okay lang yun. Ang mangyayari dito, ito tow ka. Saan ka ngayon dadalhin itong tow truck na yan na accredited ng MMDA? Siyempre, diyan sa Tumana, doon sa kanilang impounding area. Unless, mabait sila at tutulungan kanila, ito na lang yung pinaka-masasabing tulong. Halimbawa, nasiraan ka lang at tutulungan kanila na tanungin ka na, ma'am, saan natin dadalhin? O sir, saan natin dadalhin? Sa paborito nyo bang talyer? O doon ba sa talyer na kakilala nyo? Kung pwede sana yun. Sana gawin nila. Kasi nga, nasiraan ka naman na talaga, hindi mo mapagana ang iyong sasakyan. So, yun yung makatao na magiging trabaho nila. Kaya lang, kung hindi ka nga dadalhin doon sa talyer na dapat sana ay doon ka magpapagawa, lugi ka. Dahil pag tinubos mo yan sa impounding area, malaki ang babayaran mo. Pangalawa, pag ibinaba nila doon yan, hinihila-hila lang yan. Tapos talagang minsan magkakaroon pa ng mga gasgas, magkakaroon pa ng mga bangga. Tignan nyo na lang yung mga video ni Colonel Busita. No? Tingnan nyo na doon marami na ganyan, pumunta siya roon, talagang yung mga sasakyan doon ay ang daming nagkakaroon ng problema. Kaya mga kapatid, ang masasabi lamang po natin ay siguraduhin nyo ang inyong mga sasakyan ay in good condition. Kasi kapag hindi at masiraan kayo diyan sa sinasabi nga nating mga lugar na may NCAP o itong Metro Manila na yan at ikaw ay nasiraan diyan, may ticket ka na, may multa ka pa, itotow ka pa at lahat po yon dire-diretso, aksaya ng pera. Lagi po kayong mag-iingat at siguraduhin nyo na ang inyong sasakyan ay properly maintained para hindi kayo ngayon mahulog dito sa masasabi nating kumunoy. Kasi kumunoy ito dahil wala kang ligtas. Diba? Talagang huhulihin ka, may ticket ka, matotow ka. So yan, kumunoy. Diba yung kumunoy, unti-unti talagang nilulubog ka dyan So ito ay kumunoy ng violations. Kaya pilitin nyo na ang inyong mga sasakyan ay talagang in proper condition para hindi po kayo masisiraan at makalusot kayo dito sa kumunoy, diyan po sa EDSA. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung maaari po sana paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.